Hello, magandang araw sa inyong mga kaibigan. Kumusta na kayo? Sana kayo ay nasa sa mabuting kalagayan habang nanonood ng channel na to ng Snatch Away. At ako ang inyong lingkod at kaibigan, Elec Ebreo. Tulad ng nabanggit ko sa inyo noon na magtuturo ako ng aklat ng Revelation. Ang huling aklat sa Biblia, kung saan ito ay niiwasan ng marami na ituro o pag-aralan sapagkat napakahirap daw intindihin na aklat na to. Pero ngayon ay aking susubukan ituro sa inyo ng verse by verse, chapter by chapter, at bahagi ng aklat na to para patunayan sa inyo na aklat na to ay hindi mahirap pag-aralan. Kaya sa araw na to ay ating sisimulan ang pag-aaral sa Book of Revelation. Ako naniniwala na ang lahat na sinulat sa Biblia ay kinakailangang pag-aralan. It is written to be studied and understood. Hindi ako naniniwala na hindi natin maintindihan ang nasusulat sa Biblia, sapagkat nandyan ang banal na espiritu na sinugo ng Diyos upang ating maging tagapagturo. At yung maliwanag na nasusulat sa chapter 14 ng Gospel of John, nang bago na mamatay at mabuhay na muli ang Panginoon Jesucristo, ay sinabi niya ito sa kanyang mga alagad. John chapter 14 verse 26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. So, after the resurrection of Jesus Christ, bumaba ang banal na espiritu at nanahan sa puso ng tao bilang deposito ng katibayan na tumanggap kay Jesus Christ ay ligtas, bilang guarantee, a deposit, according to Ephesians chapter 1 verse 13, guaranteeing our salvation. And sa ating tagapagturo, He is our helper and comforter. And as sa chapter 16 verse 13, malinaw na sinabi niya ito. However, when he the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority. But whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. Kaya, ang prophecy is not all predictive but deductive. So, maging deductive o maging predictive, ito ay isinulat ng Diyos upang ating maintindihan. Kaya nga nandiyan ang banal na espiritu upang tayo gabayan, turuan at ipakita sa atin ang lahat ng mangyayari sa inaharap. Tulad ng aklat na ito ng Revelation. This book is predictive, apocalyptic, no? Ang tinutukoy nito ay ang hinaharap kung sa patungo ang daigdig, where this world will going through. Kaya napakagandang pag-aralan nito upang makita natin ang ating hinaharap. Kaya nga, ako naniniwala na maintindihan natin ito kung sama-sama natin pag-aaralan. Hindi ito mahirap. I was born again in 1982 at yan ay isang naging katanungan ko noon noon nag-aaral sa School of Ministry. Na tinanong ko yung mga missionary nagtuturo sa amin tungkol sa Revelation. Sabi nila, you are a young Christian, it's not book for you. Nag-isip ako, bakit hindi ko ba maintindihan ang Revelation kung ito yung basahin? Kaya discouragement ang napakinggan ko sa mga teacher ko no, sa
ministry, School of Ministry. Kaya natanim sa isip ko na maintindihan ko rin to, mga bagay na to sa hinaharap. Kasi hindi ito nasulat para hindi maintindihan eh. Okay, so ito ang gagawin natin. Unti-unti natin pag-aaralan to na sa gano'n natin maintindihan ang sinasabi ng Diyos. At kung hindi natin pag-aaralan ng Biblia, wala tayong maintindihan. Sa bagay, isang katotohanan na the scripture is spiritually discerned. Kung sa sarili natin kaisipan, hindi natin ito kakayanin na maintindihan sapat. Tulad ko, nagbasa ako ng Bible ng 8 months, hindi ko talaga naintindihan. Naamin ko. Na-challenge ako na magbasa sapagkat nung maimbita ako sa Bible study, nagkaroon ng debate. Na-debate ko yung pastor na nagtuturo sapagkat mayroon siyang binanggit na bagay na mahirap tanggapin. Kaya sa katulad ko sa makasalanan na magbisyo. Kaya bumili ako ng Bible. And for 8 months na nagbabasa ako, hindi ko talaga naintindihan. Pero naunawaan ko, ibig sabihin, hindi ko matanggap sa buhay. Hindi ko may pamuhay. Hindi ko may pamuhay, naintindihan ko yung binabasa ko. Pero hindi ko may apply sa buhay. At lagi ako nakakatwiran. Well, anyway, dumating ang araw na born nga ako. At nag-umpisa muli ako nagbasa. At unti-unti ko naintindihan. At nag-aaral ako sa School of Ministry para maglingkod. At yun ang ganap. Yun ang revelation na yan. Laging malaking tanongan sa akin. Bakit ayaw nilang sabihin? Bakit nila sinabi sa akin pala na mahirap intindihin? But time has come na naintindihan ko rin unti-unti. Okay. Ang aking pagtuturo dito sa Revelation is sa sarili nating wika. In Filipino. Dahil ang audience ko dito na gusto ko marating ay ang mga Pilipino, lalo na sa iba't ibang panig ng mundo, maraming Pilipino. Hindi sa totoo, yung English is second language ko lang at hindi naman talaga eloquent magsalita ng English. At nahirapan din ako mag-pronounce. Kaya ang target audience ko dito ay aking kapwa Pilipino, mga kaibigan. Kaya kung kayo'y pagpapalain, may maintindihan sa aking pagtuturo sa ating pag-aaral ng Revelation, ay i-like ninyo at i-share para marami tayong Pilipino o kababayan maabot sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, umpisahan natin sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon Diyos, magandang araw po sa iyo at maraming salamat sa pagkakataong ito na pag-aaralan namin ang iyong salita. Ang kailangan namin ang patnubay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang ito mabuksan sa amin. Maunawaan namin, we pray for the illumination of the Holy Spirit for us to be able to understand your word. Thank you, Lord, for this opportunity. Na habang hindi ka nagbabalik, habang hindi mo kami kinukuha sa rapture, may panahon pa kaming mag-aral ng salita at may bahagi namin ito sa aming mga kapwa. Sapagkat alam po namin ang dahilan ng pagsulat mo nito ay upang maging acquainted kami sa iyong mga kagandahan loob, sa iyong pag-ibig, lalo-lalo kay Jesus Christ na nagbigay ng buhay para sa amin upang kami mabuhay ang relasyon sa iyo. Nadalangin po namin, Panginoon Diyos, o aming Ama, ang kapuspusan ng Banal na Espiritu simula sa araw na ito namin pag-aaral sa aklat na ito na sinasabi mahirap na unawain, pero alam po namin sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu na pinagkalubo sa amin, kaya aming maintindihan. Sa pangalan ni Jesus na po aming dalangin. Amen. So, umpisan po natin sa chapter 1 ng Revelation. Ang pag-aaralan natin ay verse 1 to 3 lamang. Ito yung ating introduction, pasimula. Mula verse 1 hanggang verse 3. At gusto ko sanang dahan-dahanin ito sa pag-aaral natin para hindi man tayo nagmamadali. Although sinabi ni Paul sa Ephesians, redeem the time for the day is evil. So kaya nga,
ginagawa natin, nire-redeem natin ating time sa pag-aaral sa salita ng Diyos sa kabila ng ating kalagayan sa kalusugan. May panahon pa naman at may kakayahan pa. Okay. Verse 1 to 3, ito ating pag-aaralan. Revelation chapter 1, verse 1, the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servant what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who testifies to everything he saw, that is, the word of God and the testimony of Jesus Christ. Blessed is the one who reads the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Now, Revelation. Ang pangkaraniwan alam natin is the Revelation of John. Napapakinggan natin, the Revelation of John. Ang totoo, itong aklat nito, sa lahat ng aklat na nasulat ng mga propeta, ito ay nagmula eksakto sa Diyos, mula sa Kanya, na hindi katulad ng mga sinulat ng mga propeta na sa dikta ng banal na Espiritu sa kanila na sinulat ang mga aklat na kanila sinulat. Samantalang dito, sinabi dito, the revelation of Jesus Christ which God gave him. So, the revelation of Jesus Christ, yung kapahayagan ni Jesus Christ, ay nanggaling mismo sa Diyos na ibinigay sa Kanya. Ibinigay ng Diyos kay Jesus Christ ang Kanyang kapahayagan upang ipakita naman sa Kanyang mga lingkod. Ang mga bagay nito, ay malapit na mangyari. Di umano sa kanya. Well, anyway, sinulit ito ni John about AD 95. Pero ngayon 2000 na, 2020 na. So, hindi pa nangyayari. Matagal, di ba? Sinabi dito, must soon take place. Mangyayari sa madaling panahon. Kaya nga, ang marami ay nangungutya, scoffers, sinabi ni Pablo, ni Pedro pala, there will be scoffers in the last days sapagkat ang tagal-tagal hindi pa dumarating ang Panginoon at ang katuparan ng kanyang mga salita na propesiya dahil hindi nga pa nagaganap. But anyway, sa Diyos, ang isang araw ay katumbas sa 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katumbas sa isang araw. So, hindi natin alam, nobody knows the days or the hour kung kailan siya magbabalik. Pero ang sinabi niya dito, ay ipinahayag ng Diyos ang kapahayagan ni Jesus Christ ay binigay sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga lingkod sa pamagitan ng anghel na sinugo niya sa kanyang lingkod na si John. Itong si John ay isang apostol. Ito ang pinakahuling apostol na nabubuhay mula sa 12 apostol na pinili ni Jesus Christ. Kung tawagin siya si John the Beloved because he's very close to Jesus Christ. Hindi siya temperamental na katulad ni Peter sapagkat he always listening to Jesus' teaching. Yung kagandahan kay John, lagi lang nakikinig. Kaya naman, maraming scholars na naniniwala at isa na ko ang revelation ibinigay sa kanya sapagkat mahusayang makinig si John the Beloved. Nakikinig siya. Very sensitive siya sa kay Jesus Christ. He's a close friend ng Jesus Christ. At sa kanya pinakatiwala ang kanyang revelation. So, ibig sabihin ng revelation is, ang revelation ay ibig sabihin apokalipsis. Sa Grego, ibig sabihin yan ay pagtatanggal ng talukbong o takip, unveiling. Revelation is unveiling. Unveiling ang revelation. Ang ibig sabihin, pagtatanggal ng talukbong. Pagtatanggal ng takip. So, yung mga lihim noon sa mga lumang tipa ng mga prophecy ay binuksan na ngayon sa Revelation. Okay, unveiling. Binuksan o binunyag ni Jesus Christ ang kanyang relasyon sa church at sa daigdig sa kanyang darating na paghukom, paghatol. So, dalawang bagay pinapakita dito ni Jesus Christ kay John, yung relationship niya sa church at yung relationship niya sa daigdig na to na tumanggi sa kanya. Unveiling, pagtatanggal ng takip.
Ang halimbawa nakita natin na yung mga unveiling ceremonies, yung mga malalaking ribulto ng mga bayani na habang ginagawa ito wala nakakakita at bago ipakita ito sa publiko, ito ay mayroong talokbong. May talokbong yan, no? At pagkatapos sa mga seremonyas na gagawin, saka tatanggalin yung takip. Tatanggalin yung takip. Ano nga, tulad nitong aking mouse. Ito yung mouse, no? Lagyan ko nito, no? Ito yung takip. So ngayon, nakatakip siya. Hindi nakikita. Kaya ito, kung hindi ko sinabi nyo, sa inyong mouse ito, hawak ko, hindi nyo alam. Kung halimbawa, hindi nyo alam na nakalagaman dito. Hindi nyo alam na kung nasa sa loob. So, hindi natin alam ang mga mangyayari sa inaharap. Hindi natin alam ang plano ng Diyos. Bagamat nag-aaral tayo ng Bible, pinag-aaralan natin, pero yung Revelation, hindi natin alam kung ano nilalaman ito. Kung hindi natin ito pag-aaralan. At ang ginawa naman ng Diyos, ang lahat ng propesya niya sa buong Bible, the Old Testament prophecies, ay binuksan na niya. Okay. Ito, pagtatanggal na takip. So, tinanggal kong takip. Yan, nakatakip ito. Ganyan lang, no? Okay, nakatalokbong. Mga kaibigan, talokbong. Yan, nakalagay, talokbong. Tulad dito, meron ko ditong isang bagay na hindi nyo alam kung ano naman, no? Hindi nyo alam kung anong laman ito, hawak ko. Kaya isipin nyo ngayon, yung kanina, mouse. So ito, hindi mo nakikita kung anong laman ito. Kaya huhulaan nyo pa kung ano to. Maliban tanggalin ko ang talokbong nito, hindi nyo makikita. Kaya tinanggal ko ang talokbong, ito pala ay tubig na inumin ko. Pag ako natuluyan na nalamunan. So yun ang ibig sabihin, mga kaibigan, ng revelation, unveiling. Binubuksan ni Jesus Christ ang kanyang relasyon sa church at ang kanyang relasyon sa mundo. Dalawang bagay kasi ang gagawin niya pagdating dito sa Book of Revelation. Dalawang bagay pinapakita niya. Okay. Sa Old Testament, especially sa Daniel, sa Book of Daniel, chapter 12, verse 4. But you, Daniel, close up the seal, the words of this scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. Okay. Si Daniel ay isang propeta ng Diyos na pinagkalooban ng Diyos na mag-interpret. Na-interpret niya ang dreams ni Nebuchadnezzar na walang magkapag-interpret maliban sa kanya. Kaya naman, ang ma-interpret niya ang panaginip ni Nebuchadnezzar ay nilagay siya sa sa katungkulan sa panahon ng kanilang captivity sa Babylonia. So, at maraming vision na pinakita ng Diyos kay Daniel. At itong vision na to, sa Daniel chapter 12 verse 4, yung increase of knowledge. Many will go here and there to increase knowledge. Madalas kasi yung interpretation natin dito is tungkol sa technology. Okay. Sa technology kasi, nakita natin ngayon, ang teknolohiya ay advanced na advanced. Ang tourism, nakita natin talaga maunlad. Ang ating komunikasyon sa iba't ibang panig ng bansa ay parang kapitbahay na lang natin. Increase of knowledge, kita ng technology ngayon, ginagamit natin, mga gadget. Ito pinag-recordan ko, cellphone. Mayroon ng laptop na binabasa ko ang mga verses sa Bible. Wala akong hawak-hawak na Bible sapagkat yung Bible ko nasa laptop na. So, ganyan ganda ang teknolohiya. Pero hindi yan ang buod ang kaganapang sinasabi dito ng Diyos kay Daniel. Hindi lang ito sa technology, but revelation about His Word, about prophecy. So, during the time of Daniel, the word is sealed. Silyado. And then, ito malakas ang hangin, nandito sa labas eh. Talaga nasabi ko sa inyo. Hindi aircon na pre-recordan ko kasi hindi ako nawawala ng sipon eh. Kasi ito mahangin. Kaya maganda.
Okay, ang Biblia ay sinilyuhan ng Diyos ang kanyang mga propesya during the time of Daniel. Nasabi nga, but the time of the end ay bubuksan niya to. At ito nga nasulat na dyan, na naidikta na ni Jesus Christ kay John ang nilalaman na revelation, kaya ito ngayon unveiling. Revelation is unveiling. The Old Testament sealed and then the New Testament revealed. Sinilyuhan sa Old Testament pero ibinunyag sa silyado sa Old Testament pero ibinunyag sa New Testament. Kaya ngayon nasa New Testament tayo, especially we're in the last days, kaya ipinapaunawa ng Diyos sa atin ang kanyang mga salita, provided ito'y pag-aaralan natin ng buong puso. Dito basta-basta natin maintindihan. Apart from the Holy Spirit, we cannot understand anything. And especially Jesus said to Nicodemus, unless a man is born again, you cannot see the kingdom of God. Ang see doon, ang ibig sabihin ng see is comprehend. You cannot comprehend the things of God unless you are born again. So yung may mga genuine relationship kay Jesus Christ ay naunawaan ang salita ng Diyos. But those who are unbelievers, ito ay maintindihan nyo rin kasi the Holy Spirit will convict you of yourself, of your sin. Then when you repent of your sin, you will receive Christ, and then you will become born again, and you will start to know His Word. So ngayon, increase of knowledge. Now, the Bible was forbidden for so many years. Ipinagbawal, itinago ang Biblia ng mahabang panahon. Pero by the time of Luther, Martin Luther, nag-umpisa kay Martin Luther ang Reformation noong 1517, October 31, 1517. Noong 95 thesis ni Martin Luther ang gumising sa marami na ang kaligtasan po ng tao hindi sa pamagitan ng kautusan o gawa na doktrina ng Roman Catholic Church, kundi by grace ang salvation. And then ang pagsunod. So nagkaroon ng Reformation. Kumilos ang banal na espiritu. And then, noong 1833, nagkaroon na ng movement. Nagkaroon ng patuloy na movement ng Holy Spirit, iba-ibang movement, iba-ibang dumating ang mga reformers na Wycliffe, Wesley Brothers, Charles and John Wesley, at marami pang mga reformers ang dumating. So lumaganap na ang gawain. And then, noong 1833, si Nelson Darby analyzed the pre-tribulationism, yung prophecy ng second coming ni Jesus Christ. Nag-umpisa na siya nag-umpisa ng mabuksan ang mga propesya about the second coming ni Jesus Christ. And nandiyan nga, yung rapture, nakita nila kailan ba darating si Jesus Christ. Napag-aralan na nila. Sinaliksik na nila ng mga scholars noon kung darating ba si Jesus Christ bago magkaroon ng tribulation o after the tribulation. So nagkaroon ngayon ng study about the rapture. And then noong 1909, so 20th century na, si Scofield, ang Scofield Reference Bible ay na-imprenta na. Yung Scofield Bible. Dito na nag-umpisa lumaganap ang tungkol sa prophecy, sa second coming and then the rapture. And then yung the late planet Earth na sinulat ni Hal Lindsey. Ay na-publish noong 1970. Sinulat niya ito noong 1950. So ito ay lumaganap noong 1970s. Kaya yung teaching ng rapture ay lumaganap na hanggang sa ngayon. Marami na nagtuturo ng rapture. Kaya nga lang, nagkaroon pa rin ng mga iba't ibang school of thought sa rapture. Mayroong pre-trib, mayroong mid-trib. Yan. Kaya pag-aaralan natin. At yan naman turo ko na nakaraan. So ganyan ngayon sitwasyon. We are now in the last days, mga kaibigan. So nagkaroon na ng increase of knowledge.
Kaya marami ngayon nagtuturo ng prophecy. Katulad ko, bagamat ako hindi prophet, hindi ako scholars, ay mahilig ako magbahagi ng tungkol sa pagbabalik at rapture ni Jesus Christ. Sapagkat yan ang ating blessed hope at kinakailangan natin mapaghandaan ito sapagkat itiyak na mangyayari. Balik tayo sa increase of knowledge. Noong 1948, ang prophecy ng regathering ng Israel nangyari. The regathering of Israel ay nangyari na noong May 14, 1948 and Israel became a nation once again. Iyan ang mahalagang tanda, the greatest sign of the last days. At magmula noon, nag-increase na hangin. At magmula noon, nagkaroon exponential increase ang knowledge. Ang Israel nag-innovate na. Bumilis ang technology. Bumilis ang tourism. At ang Bible knowledge ay nag-increase ang mga interesado sa prophecy. Nag-increase na talaga mga nag-aaral ng prophecy. Marami. Nag-increase talaga ngayon. Pero in the last days. So, nandito kayo ng internet. Nandito ang Facebook. Nandito ang YouTube. Noong 1982, na nag-umpisa akong siyempre, kailangan bumili ng mga commentaries. Yun ang umaasa sa mga commentary na Matthew Henry, Bible Knowledge Commentary, Adams Clark. Marami rin akong biniling commentary para tingnan ko yung mga... Kasi hindi ako nakatapos sa Bible School. Bagamat nag-aral ako, hindi ko natapos. Dahil sa kailangan magtrabaho, malaki ang pamilya ko, and so forth. So, pero nito magkaroon ng yung increase ng knowledge, itong technology, ay nako, ang dali. Ha? Increase of knowledge. Ano ba ang gusto mong hanapin, mag-research, ang laki ng library ngayon. You have the library, ang laki ng library. Google mo lang yan. Ha? Makakakita ka ng maganda, makakita ng hindi maganda tungkol sa prophecy. But siyempre, I believe if the Holy Spirit is in you, He will guide you into all truth. Hindi ka maliligaw. Maliban doon sa kung walang gabay siyang Banal na Espiritu, pwede madaya ka ng false prophet and false teachers. But if you are walking in the Spirit, hindi ka maliligaw. Ako actually, nang bago akong mananampalataya, napupunta ako sa grupo ng Health and Wealth Doctrine, doon umpisa. Pero lately, sabi ko, para hindi ito effective eh. And I want more knowledge. Hindi puro miracle na lang, puro healing and miracle, yung grupo ko, puro ganun lang. But nagkahiwa-hiwalay nga kami. Because I am more interested in knowledge. Kaya napupunta ako sa isang church na nagtuturo talaga ng knowledge about the Bible. And now, madali tayo mag-research. Kaya yung aking mga tinuturo dito sa inyo, sinasabi ko sa inyo, na huwag nyo agad paniwalaan. Sinabi din mo ni Paul sa chapter 17, itong sinulat ni ang Acts kasi sinulat ni Dr. Luke, na si Paul ay hindi agad paniwalaan ng mga Berean hanggang hindi na na-research. Na sasaliksik kung totoo nga ang sinasabi ni Paul at malaman ni totoo. So, masaya na nang tinanggap ang pangangaral ni Pablo. Dahil sa akin. So, itong aking tinuturo ay i-check nyo. Maraming references dyan sa Bible, sa internet. But deep in my heart, I'm teaching this for you to know the things of God, especially kung ano ang pinapakita na Panginoon sa atin in the last days. We are living in the last days. So, ibig sabihin ng verse 1, this is the revelation of Jesus Christ, not John. Ito ay revelation ni Jesus Christ, hindi ni John. Ito ay idinikta lamang ni Jesus Christ kay John. Ang revelation ay nanggaling talaga sa Diyos, ibinigay kay Jesus Christ at ipinasusulat kay John. Ang lahat na ipakikita ni Jesus Christ kay John ay kanya susulatin upang maintindihan ng mga lingkod. Okay. Verse 2. Who testifies everything he saw, that is the word of God and the testimony of Jesus Christ. So ito sinasabi niya,
na lahat na ipakikita ni Jesus Christ kay John, lahat na kaididikta ay ititestify naman o i-witness niya ni John. Ipapahayag ni John. Ipapakita niya ang kanyang makikita, ang kanyang mapapakinggan kay Jesus Christ. Sapagkat si Jesus Christ ang testimony. Si Jesus Christ ang Word of God at si Jesus Christ ang testimony, the spirit of the scripture is Jesus Christ. The spirit of prophecy is Jesus Christ. Medyo nahirapan na magsalita. Natagalan na kasi. So Jesus Christ is the Word of God and Jesus Christ is the spirit of the Antichrist. So from Genesis to Revelation, it is Jesus Christ. He is the spirit of prophecy. Kaya ang Revelation, mga kaibigan, hindi si John, kundi si Jesus Christ ang Revelation. At siya nagpahayag nito kay John upang ito'y maipahayag sa lahat ng tao. Especially sa mga hindi mananampalataya. Okay. Verse 3. Blessed is the one who reads the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Mga kaibigan, sa lahat ng aklat sa Biblia, ang Book of Revelation lamang mayroong kakibat na pagpapala. There is a promised blessing. Kaya, ang sabi dito, blessed are those who read. Kung binabasa natin ang salita ng ang Revelation, hindi lamang ibang aklat ang kailangan basahin natin. More so, ang nagbabasa ng Revelation ay may pangakong pagpapala. At yung makikinig din. So, hindi mo lamang binabasa ang Revelation, kailangan mapakinggan mo rin to. Tulad sa akin, nakikinig ako sa iba't ibang mga teachers tungkol sa end times, tungkol sa Revelation. Hindi lang sa Revelation, iba't ibang mga teachers na pinapanood ko ngayon sa internet. There are so many good teachers in the internet today. Huwag lang tayo maging denominational thinking. Alisin natin yung ating pagiging denominational. Kapag hindi na Pentecostal, hindi na Baptist, hindi nyo kakulay, hindi nyo napapakinggan. Kaya natutunan ko nga sa mga napakinggan ko, makinig ka sa lahat ng tagbagturo sapagkat marami kang maintindihan. At kung alam mo katotohanan, hindi ka na maililigaw ng mga palso sapagkat you will have a discernment of the Spirit. Now, in the YouTube, internet, Facebook, ang dami diyang dapat nyo mapakinggan na magagaling magturo ng Revelation. Magaling magturo ng prophecy. It's available to us now. Huwag lang tayo magkaroon ng makitid na pag-iisip ng denomination lang natin ng tama. Walang tama kundi si Jesus Christ, mga kaibigan. This is the only truth. Siya lang ang katotohanan. Siya lang dapat nating pagtuunan ng pansin. So, kung makikinig tayo, marami tayong matututunan. At kung magbabasa tayo, bago tayo makinig, binabasa natin to at habang nakikinig tayo, yung pa nang ibig sabihin nito, naintindihan. Yun ang ginawa ko noon. Binabasa ko at nakikinig ako sa tapes. Pag nabasa ko, nakikinig ako sa tapes, ganun pala. Ito pala ibig sabihin. Kaya ngayon, kung kayo nagbabasa ko ng Revelation at tapos makikinig kayo sa mga good teachers sa YouTube o sa internet, sa Facebook, kayo ay pagpapalaan. Ganito pala ibig sabihin. Hindi kayo magiging mangmang sa salita ng Diyos sapagkat yan ang gusto ng Diyos. Hindi tayo maging mangmang. Katulad ni Pablo, sinasabi, do not want you to be ignorant. At lahat ng mga teachers ayaw na maging ignorante ka ng mga estudyante. Ako mismo, ang gusto ko yung tinuturuan ko maging mas matalino pa kayo sa akin. Bagamat hindi na magpapastor ngayon. So, hindi lang sapat yung tayo magbasa at tayo pag tayo nakikinig. Yan, ang maganda. Unawaan natin yung ating binasa. At higit sa lahat, ang sabi ito, and take to heart what is written because the time is near. So, kung ating ipapamuhay ito, hindi lamang sapat tayo magbasa at makinig, kundi ang mahalaga,
i-practice natin ito sa ating mga application ang mahalaga. Ha? Ang mahalaga hindi lamang yung sermon na napakinggan natin, kundi yung application na napakinggan natin. So when you apply this to our life, there will be a blessing. Okay. Ha? At si Jesus Christ din mismo nagsasabi, na kung napakinggan natin ang sa kanyang salita at ito ating pinamuhay, tayo ay magiging matibay. Okay. Magiging matibay ang ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay laging sinusubok ng dyablo. Salamat sa Diyos sapagkat lagi tayong tinutulungan sa bawat pagsubok sa ating buhay. Pero sabi ni Jesus Christ sa chapter 7, verse 24 ng Matthew, ay ganito. Therefore, whoever hears this saying of mine and does them, I will like him to a wise man who built his house on a rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. So kung foundation natin ay si Jesus Christ, hindi tayo basta-basta babagsak. Kung ating ipinapangamuhay yung kanyang ipinangaral sa atin. But everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, and the flood came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great wall, and great was it fall. So, ako yung nagtataka sa aking mga ako hindi na, pag ako nagsasalita na natatagalan, parang ako sinisipo na nagigungunggon. Pero sana maintindihan pa rin. So, ibig sabihin yan, at yung kapatid ni Jesus Christ na si James, sabi ni James, ang kapatid ni Jesus Christ, yung kanyang half-brother, you must be doers of the word, not hearers only. James chapter 1 verse 22, but be doers of the word, and not hearers only deceiving yourself. So, kung nabasa natin ang Revelation, nakinig tayo sa teaching sa marami sa YouTube, Facebook, tulad na sabi ko sa inyo, at ito'y ating in-apply sa buhay, tayo magiging matatag at tayo pagpapalain. Yan ang aklat na mayroong kakibat na pagpapala, mga kaibigan. Pasensya na kayo ha. Talagang ako'y nabubuhay lamang sa pamagitan ng gamot. At sa biyaya ni Jesus Christ, siyempre. Ayan, pag natatagal lang magsasalita, ang may diferensya ako sa mata, sa ilong, sa tenga, maraming diferensya. But anyway, yung kalakasan ko galing sa Diyos. Ito, masaya naman sa ginagawa ko. Kaya nga, ito Revelation, pag-aaralan natin para maging maganda ang ating buhay mananampalataya. Bakit? Sapagkat we must add knowledge to our faith. Hindi sapat na tayo sumampalataya lamang. Hindi sapat na maligtas lamang. Ang sapat ay tayo maging matalino sa kanyang salita. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, add knowledge to your faith. Yan. So, dagdagan natin ang karoon ng ating pananampalataya. Lalo-lalo na ngayon, tayo nandito sa uling panahon na kung saan naglipana na ang mga false prophet and false teachers as it was prophesied by Jesus Christ. So, ang pag-aaral ng Revelation, mga kaibigan, the study of Revelation has a real blessing. Meron ito kaakibat na pagpapala. Pagpapala na hindi natin masusukat kung anong klaseng pagpapala to. But anyway, ang sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 12 verse 15 ay ganito. Because the promise of God is blessing. At ang lahat ng mga tao lagi ay nananalangin ng blessing. Yan lagi ang iniisip ng tao, blessing, at kaya nga naging popular yung prosperity doctrine because people are interested in blessing. But iba naman ang pagtuturo ni Jesus Christ tungkol sa blessing. Kaya si Jesus Christ ang dapat natin pakinggan sa kanyang pagtuturo at maging sina Pablo. Ang sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 12 verse 15 ganito. And then he said to them, sa crowd na kakaharap niya noon, watch out, be on your guard against all kinds of greed
A man's life does not consist of in the abundance of his possession. So sabi ni Jesus Christ sa crowd na kanyang kaharap, sa mga Parisiyo at manampalatayang kaharap niya, ang buhay ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng kanyang mga tinatangkilik na mga material. Ang buhay ay hindi puro material lamang. Sabi nga niya, man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Yan. Ito maganda sa labas. So, man's life does not consist of abundance of his possession. So, sinasabi sa Revelation, this book has a real blessing. Hindi ko alam kung anong pagpapala yung bibigay sa inyo sapagkat iba-iba naman ang kinakailangan ng tao, pangangailangan ng tao na pinagpapala ni Jesus Christ. So, sa akin, sa pangangailangan ko sa panang ito is health. Kaya, yan, marami akong gamot na naiinom para yung maintenance ko, para humaba ang buhay ko. Dahil ang aking sakit ay chronic. Ha? Walang kagalingan. Yan ang abundance. Ha? Sabi niyo, health is wealth. So, Jesus Christ is keeping my health. Sa kabila ng mga chronic diseases that I had. I have a heart disease, diabetic, and marami pa. So, at isa pa, the joy of the Spirit na binibigay niya, the peace that passes all understanding, that the blessing that cannot be measured by any material things, which I enjoy now. I enjoy my relationship with Jesus Christ. At sinabi ni Paul sa Corinthians, ito si Paul, chapter 4, verse 18, so we fix our eyes on what is, sabi niya, basahin ulit. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So, hindi tayo dapat maging nearsighted. So marami sa ating mga Kristiyano, lalo na yung mga interesado sa material possession, is nearsighted. Dito lang tayo sa mundo nakatingin ng pagpapala, samantalang yung pagpapala sa langit ang hindi mawawala. Material is eternal and spiritual is material is temporal and eternal yung spiritual. Ano bang preference natin? Mga kaibigan, mga kapatid, ano bang preference natin? Material or spiritual? Yung material's blessing, kahit na yung Mercedes-Benz ang kotse mo mabulok, masisira, maluluma yung Mercedes-Benz mo. Temporal yan. Pero yung inihanda ni Jesus Christ na blessing sa atin sa spirit, sa spiritual realm, hindi mawawala. Especially bago sa makita, sabi ni Jesus Christ sa mga alagad. Buksan natin sa chapter 4 na, dito tayo matatapos, sa chapter 14 ng John. The Gospel of John. Dito tayo magtatapos mga kaibigan. Sapagkat napakahalaga ng mga pangako ni Jesus Christ na pagpapala. Ang tinitingnan natin, tayo nalulungkot kasi mga pagpapala ang iniisip natin, puro temporal. Temporal, napakabaho. Kaya nga, maglingkod ako sa Diyos, alam ko, naramdaman ko na noong 1982 lang, maborn na gano'n, lahat ng bagay mawawala sa akin. At ngayon wala ako, pero puno-puno rin. No? Ito, malapit na tayo matapos. Kaya yung success, yung aking goal na maging successful, unti-unti na wala sa akin yan. Kasi alam ko, temporary lang yan. Now, this is the promise in Jesus Christ. John chapter 14, verse 1. Do not let your heart be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. That is His promise. Kaya yung mga material blessing, walang masama. Hindi masama ang maging mayaman ka, hindi maging masama ang magandang kotse, magandang bahay mo, pero temporary lang yan. Yung titingnan mo kung nasaan ang kaligayahan mo. Kung kaligayahan mo nasa mundong ito, hindi ka magiging maligaya.
sa hindi ka magiging hindi ka makapag-enjoy ng peace, ha? Kung yan ang material ang nasa isip mo, because kay Jesus Christ ang peace, ha? Baka pagka yumaman ka sobra, hanapin mo bodyguard, hindi si Jesus Christ. Magkaroon mga bodyguard. Now, ito mahalaga sa ating pag-aaral. Nag-umpisa lang tayo sa Revelation. At ang Revelation sa ating pag-aaral, there is ay may kaakibat na pangako ng pagpapala. At alam nyo, nung pag-aralan ko Revelation, unti-unti rin nabasag ang puso ko kasi nakikita ko ang mangyayari sa mga taong walang relasyon kay Kristo. It will break your heart, mga kaibigan, as we go along in studying this book of Revelation. Mababago ang priority mo sa buhay. Mababago ang pananaw mo as you study this book. This book will break your heart. This book will break your heart. And this book will give you a joy of your heart. Joy and peace that passes all understanding. So, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na to at tayo magpapatuloy sa pag-aaral natin Revelation. Dito sa aklat na to ay makikita natin ang ipakikita ni Jesus Christ sa pamamagitan ng John. At sa pag-aaral natin ito ay magiging handa tayo at magiging payapa tayo sa ating mga hinaharap sa buhay. At yung kapayapaan yan ay isa sa bahagi ng pagpapala na hindi matatanggap na sinuman sa pamamagitan ng kayamanan sa lapi. At ang pagpapala ng kapayapaan ay nanggagaling lamang kay Jesus Christ. Dito sa mundong ito ay puro kaguluhan, pero na kay Jesus Christ ang kapayapaan. At sinabi niya, in this world there is trouble, but I have overcome this world. Kaya sana ay magkasama-sama tayo hanggang sa matapos natin ang aklat na ito. Tuloy-tuloy na ito, mga kaibigan. Bagamat minsan nahihirapan ako, ito nga sa pagsasalita. But sa biyaya ng Diyos matatapos natin ito. Verse by verse, segment by segment ng ating gagawin pag-aaral. So maraming salamat. At sana ito ay bahagi nyo. If you like this study, like it and share it. At sinasabi ko nga, ang target ko ditong audience ay ang mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya itong ating Revelation study is in Filipino. Maraming salamat. Ako inyong lingkod at kaibigan, Eli Gabreo. At may the Lord bless you and keep you. And also pray for my health. Yan ang request ko lang sa inyo. Pray for my health sapagkat I'm not, sa totoo lang, wala akong magandang, God sustaining my health. No? Ang Diyos ay iniingatan ang aking kalusugan, pero wala akong magandang pakiramdam sa araw-araw. Sa totoo lang, so wala akong magandang pakiramdam sa araw-araw. I have no comfortable body every day. But nakakatulog pa rin. And yun ang request ko sa inyo. Please pray for my health and God give me more knowledge so that we continue studying this book of Revelation. Napakaganda nitong book of Revelation, mga kaibigan. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kaibigan.